Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kaniya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ng lahat ng ito? At ayaw nilang kinanlin siya, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong ginugunita po ng ating inang simbahan, ang banal na si San Jose sa titulong Ang Manggagawa. Inaanihan po tayo ng ating simbahan na pagnilayan at syempre pahalagahan ang dignidad ng paggawa. Kitang-kita po natin itong imbitasyong ito sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, inarinig po natin kung paano ang Diyos din ay gumawa. Dahil sa kanyang paggawa, nalikha ang tao, nalikha ang mundo, nalikha ang sandaigdigan. Patunay na ang paggawa ay mabuti. Hindi ito masama. Hindi ito kaparusahan ng pagkakasala ng tao. Sapagkat bago pa man magkasala ang tao, ang Diyos ay gumagawa na. Pati na ang tao, inutusan ng Diyos. Ang tao naliyangin ang mundong ito bago pa magkasala ang tao. Kaya hindi ito talaga originally masama. Pinahirap lang. Ginawa lang burden, ginawa lang boring, ginawa lang ding makamundo ng pagkakasala. Pinahirap lang ng pagkakasala. Pero dahil sa ang orihinal na plano ng Diyos para sa paggawa ay mabuti, nananatili itong magandang paraan para sa kabutihan ng tao. Kaugnay nito sa Ebanghelyo ay narinig po natin kung paanong tinanggap ni Kristo ang pagtawag sa kanya ng kanyang mga kababayan na anak ng karpintero. Notice that na-offend si Kristo sa kawalan ng pananampalataya ng tao. Hindi sa pagtawag sa kanya bilang anak ng karpintero kahit na meant pejoratively ito ng mga tao. Sapagkat kailanman hindi niya ikinahiya ang pagiging anak ng karpintero. Notice that hindi niya ito kinorek, hindi niya ito clarify, ni hindi niya ito hinadlangan na masulat sa Biblia sapagkat ang Diyos ang siyang nag-inspire sa tao sa pagsulat sa Biblia. Hindi. Kailanman hindi niya ikinahiya ang ikinabubuhay ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ni San Jose. As a matter of fact, ito ay kanyang pinag-aralan at hindi malayong ito rin ang kanyang naging trabaho for quite some time. Ito po ang dahilan kung bakit nakakakita tayo madalas ng imahe ng larawan ni San Jose at ng ating Panginoong Jesus na batang-bata pa, kung saan ipinapakitang nagka-carpentry, nag-aalwagi si San Jose at tinuturuan niya si Jesus, nanunood si Jesus na batang-bata pa, na hindi naman po malayo sa katotohanan. As a matter of fact, ito ay may batayan sa banal na kasulatan sapagkat sinasabi sa Luke 2:51, pagkatapos na si Jesus ay mawala at matagpuan sa templo at siya'y sumama sa kanyang mga magulang sa Nazaret at naging masunurin sa kanila. Ay bahagi po ng kulturang Hudyo, lalong-lalo na noong una, na sundin ng mga anak ang trabaho ng kanilang ama. Kaya hindi malayong pagkakarpintero din ang naging trabaho ni Kristo bago ang kanyang pampubliko ministeryo o bago ang kanyang paglantad upang maglingkod sa lahat ng tao. Besides, bilang Diyos na nagkatawang ng tao, ito talaga ang literal na bumuhay sa Kanya, nagpakain sa Kanya, nagbigay ng damit sa Kanya, nagbigay ng estado sa lipunan sa Kanya. Kasi hindi naman tayo niloko nang siya'y magkatawang tao. Hindi tayo niloko ni Jesus. Dumaan talaga siya sa proseso ng pagiging tao. Kaya ito rin ang maaaring humupog ng malaki sa kaniyang pagkatao. Kasi sa pag-aalawag, maaaring nahirapan siya. Kaya po pwedeng dito mas nahubog ang pagiging matyaga, masipag, at madiskarte niya. Po pwedeng may mga naging kliyente siya na mga masungit din. So po pwedeng dito mas nahubog ang pagiging mas pasensyoso niya.
Siguradong maraming pumuri sa mga gawa niya kung paano po pwedeng may mga namintas din, may mga nanira din sa crafts niya na po pwedeng mas humubog sa kanyang pagiging mababang loob. Maaaring may mga naging kliyente siya na walang naging pambayad sa kanya. So dito mas naging mapagbigay siya. At syempre sa pamamagitan ng paggawa bilang karpintero, sinuportahan niya ang kanyang pamilya. Pati na ang iba, kaya dito mas naging matulungin, mas naging nahubog ang pagiging mapagmahal niya. But of course, bilang Diyos na totoo, nasa Kanya naman tangalagang lahat ang mga katangiang ito. Pero katulad din naman ng sinasabi sa Biblia sa Luke 2:52 na siya'y umunlad sa karunungan, becoming more pleasing to God and to man. Siguradong may kinalaman sa pagunlad ng kanyang pagkatao, ang kanyang paggawa at ang kanyang pagiging karpintero. Kasi imagine na ito ang pinakamalimit, pinakamadalas niyang ginagawa simula pagkabata hanggang sa siya'y mag-30 bago siya magpublikong ministeryo at gumawa ng mga pagtuturo sa mga tao at magpakita ng mga milagro. Wala naman pong sayang sa naging buhay ni Kristo sa mundo. So kahit yung mga sinasabing hidden moments or hidden life ni Jesus na hindi naitala sa Biblia, makabuluhan pa rin po ito at malaking parte nga po nito ang paggawa ni Kristo o ang kanyang pagiging karpintero. Kaya sa buhay pa lamang ni Kristo, bilang Diyos na nagkatawang tao dito sa mundo, kitang-kita na ang pagpapahalaga niya sa paggawa. Kung ito man ay nabahira ng pagkakasala, ang pagsagip niya sa dignidad ng paggawa, sapagkat lahat ng ginawa ni Jesus ay salvific. Lahat ng ginawa ni Jesus ay tumutubos. Kaya po pwedeng tinubos niya ang dangal ng paggawa sa pamamagitan ng kanyang sariling paggawa. Bukod pa, sa bilang Diyos ay sinabi rin po niya sa John 5:17 na siya at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Kaya wag po nating ikahiya ang anumang marangal na trabaho. Kahit na napakahirap nito, kahit na maliit lamang ang sinusweldo natin mula dito. Basta't nakatutulong tayo sa iba, lalong-lalo na sa ating pamilya, at ito rin ay nagiging daan upang lalo tayo mas maging mabuting tao. Mahiya tayo kung illegal ang trabaho. Mahiya tayo kung nakakaperwisyo tayo. Mahiya tayo kung nanloloko, kung nandadaya tayo. Mahiya tayo kung tamad tayo. Mahiya tayo kung hindi natin pinagbubuti ang ating trabaho. Mahiya tayo kung sumusweldo tayo nang hindi tayo nagtatrabaho. Mahiya din tayo kung puro naman din tayo trabaho. Mahiya dinawa tayo kung tayo isa na sa mga nagiging dahilan upang ang ating pinagtatrabahuhan ay pagmulan ng kasamaan, ng bisyo, ng tsismisan, ng siraan, ng payabangan, ng pagiging makamundo, ng kabastusan, ng pagiging malaswa, sa kilos, sa pagsasalita, sa pananamit, ng takipan, ng bawal na relasyon. Mahiya po tayo pag ganyan sapagkat binabastos natin, sinasalahula natin ang isang marangal na trabaho. And whether we like it or not, kapag ganyan tayo, ay para na rin po tayo nagtatrabaho sa demonyo. At napaka-sobrang nakakahiya po ang ganyan trabaho kahit pa ang kita ninyo ay paldo-paldo. Kaya wag po sana nating bayaan na tayo magkaganito sapagkat kahit nataas pa ang noon natin ngayon dahil mataas naman ang sweldo, kahit pa kung ano-anong kasamaan, kasalanan ang ginagawa natin sa trabaho, ay darating po ang panahon na hindi tayo makakatingin kahit sandali lang sa ating Panginoong Hesukristo. Kung sa halip na magkip ay magpahamak pa tayo dahil sa ating trabaho, kung sa halip na pagandahin natin ang mundong ito ay sirain pa natin ito dahil sa ating pagtatrabaho, kung sa halip na maka-impluwensya tayo sa mabuti, nakaka-impluwensya pa tayo sa dahil sa ating trabaho. Kung sa halip na makatulong tayo, nakakaperwisyo pa tayo, ay sigurado pong mananagot tayo sapagkat sa Panginoon naman galing ang ating buhay, galing ang ating trabaho, galing ang ating mga talento, galing ang ating mga oportunidad para dito. Kaya sa Kanya rin po natin pananagutan ng lahat ng ito. Mag-ingat po tayo. Tandaan po natin, we are not called to be successful. Bonus lamang po kung ano man ang maging kita, kung ano man ang marating natin sa buhay, sa mundong ito dahil sa ating paggawa o pagtrabaho. We are called by God to be faithful. And that includes being good always, ang maging mabuti lagi, ano man ang ating marangal ng trabaho. Ito po sana mga kapatid, ang ating pag-isipan, pagnilayan mula sa mga pagbasa na ating napakinggan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sa trabaho, sa oportunidad para maitaas ko ang antas ng buhay ko kasama na dito ang iba, lalong-lalo na ang pamilya ko. Tulungan mo po akong pahalagahan ito at tulungan mo po ako na maabot ko hindi lang ang mga pangarap ko, kundi mga pangarap mo para sa akin at sa mga tao sa buhay ko sa pamamagitan ng trabaho na sa akin ay binigay mo, sa pamamagitan ng mga talento na sa akin ay pinagkatiwala mo. Tulungan mo po akong maggamit sa kabutihan ng lahat ng ito nang sa gayon ay sa pagre-report ko po sa iyo sa takip-silim ng buhay ko ay masabi ko hindi ko sinayang ang ipinagkatiwala mo. Hallelujah! 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 Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo, higit pa sa inaasa. Sapagkat ang mapagkakatiwalaan sa mga liit na bagay ay pagkakatiwalaan niya sa lalong malaking bagay. Kung lalapit ka kay Jesus, be faithful, maging tapat ka, maging mabuti ka sa paggawa. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Gamitin mo ang lahat ng talento at oportunidad na binigay ng Diyos sa iyo in advancing His kingdom sa mundong ito, sa pagpapabuting tao, sa pagtulong sa ibang tao. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.